Sa iba pang balita, nakakasana ang bagong anti-drug group ng Philippine National Police sa oras na ibalik sa kanilang pamuno ang kampanya laban sa ilegal na droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay PNP Chief Director Ronald Bato de la Rosa, pinapahanda na sila ng Pangulo para sa War on Drugs campaign. Gayunman, walang sinabing araw kung kailan ulit sila magsisimula. Matatandaan na tinanggal sa pulisya ang anti-illegal drugs campaign matapos na masangkot ang mga polis sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-chu. Sa ngayon, ang PIDEA ang may hawak sa anti-drug operations ng bansa. Handa na muli ang Philippine National Police na ipagpatuloy ang kanilang kampanya kontra iligal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald de la Rosa, ngayong binigyan na sila muli ng Pangulong Duterte ng go signal para ipagpatuloy ang kampanya. Magugulat na lamang anya ang mga drug lord kung kailan nila ito ipatutupad. Tiniyak naman ang hepe ng pulisya na masinsinan nilang sinusuri ang mga pulis na magiging parte nito. Una nang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte kay de la Rosa na mga maginoong pulis at tapat maglingkod sa bayan ang kunin nito para sa naturang kampanya. May nagtangka raw pumatay kay PNP Chief Director General Ronald de la Rosa. Ayon mismo kay de la Rosa, ang local terrorist group na Maute ang nasa likod nito. Pinagtangkaan umano ang kanyang buhay nitong January 25 nang dumalo siya sa commencement exercises ng kanyang alma mater na Mindanao State University. Pero hindi raw ito nagtagumpay dahil sa tindi ng seguridad at sa dami rin ng tao. Ang miyembro raw ng Maute Group na si Eyemen Alonto na naaresto sa isang anti-carjacking operation itong Biyernes, umamin daw na papatayin sana roon si De La Rosa sa pamamagitan ng pagbaril o pagpapasabog. Naniniwala ang PNP chief na may kaugnayan ng umano'y assassination attempt sa kanilang kampanya kontra droga. It's very obvious that this Maute group is being fed with drug money, di ba? Nabubuhay ito sa drug money, then maybe nasaktan sila sa ating drug war. More or less, ganun. May kinalaman. May kinalaman. Bakit anong personal na galit na sa akin? Di ba? Hindi ko makita kung anong personal na galit na sa akin. Except for my job. May banta raw sa buhay ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa nakalap daw nilang impormasyon, ang gera kontra droga ng pulisya ang ugat nito. At mula po sa Camp Crame, may ulat on the spot si Mariz Omali. Mariz? Connie, hindi pa man nasisimulan muli ng pambansang pulisya yung paghawak sa operasyon kontra droga, ay isiniwalat ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na nagiging mainit na rito yung mga nasasagasaan nila sa naturang kampanya. Kung si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang tatanungin, may kinalaman daw sa kanilang kampanya kontra droga ang panibagong assassination attempt laban sa kanya. Kahapon sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng National Police College, sinabi niyang pinagtangkaan ang kanyang buhay ng miyembro ng Maute Group nung pumunta siya sa kanyang alma mater na Mindanao State University noong January 25 bilang panauhing pandangal sa commencement exercise. Sabi ni de la Rosa ngayon, kumikita raw ng drug money ang Maute Group at di kailang nasaktan ito sa kanilang operasyon kontra droga. Nitong Biyernes, nahuli ang isa sa mga miyembro ng Maute Group na si Eyemen Alonto habang napatay ang dalawang iba pa sa isang carjacking operation. Umamin umano si Alonto sa kanyang tactical interrogation na plano nga nilang paslangin si General Bato kung hindi sa pagbaril ay sa pamamagitan ng pagpapasabog sa lugar. Dalawang improvised explosive device umano ang natagpuan, isa sa MSU mismo at isa sa kalsada kung saan di umano dadaan daw ang convoy ni General Bato. Pero hindi raw ito nagtagumpay dahil sa tindi ng seguridad at sa dami rin ng tao. At ngayon nakaamba na ang pagbabalik nila sa operasyon kontra droga, lalong hindi raw mawawala ang mga banta laban sa kanya bilang siya ang nangunguna sa kampanyang ito. Sa kabila nito, hindi raw nagdagdag ng security detail si Director General Bato. Kaya naman daw niya, kaya naman daw niya protektahan ang sarili at nananalig siyang protektado rin siya ng Panginoon. Ayon pa kay De La Rosa, hindi naman daw siya nangangamba para sa kanyang buhay at handa raw siyang magsakripisyo
para sa pagtupad ng kaniyang tungkulin. Hindi naman daw mapangako ni Director General Bato na magiging less bloody ang kampanya kontra droga kapag naibalik na ito sa kanila. Bagamat ayaw nilang maging madugo, nakasalalay daw ito kung manlalaban ang mga drug personality at kung ilalagay nila sa panganib ang buhay ng mga operatiba. Narito po ang pahayag ni Director General Ronald Bato de la Rosa. Hindi pa na-establish talaga ng mga investigators kung ano yung motive. Pero if you are to ask me, it's very obvious that this Mao Tignob is being fed with drug money, di ba? Maybe, nasaktan sila sa ating drug war. Connie, sinabi naman ni Director General Bato de la Rosa na kailangan pa nilang mag-reassess, mag-regroup at mag-recruit ng mga panibagong mga tauhan o yung tinatawag na new blood na may mabuting loob o yung mabubuting puso bago sila magsimula ulit sa kanilang kampanya kontra droga. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Sa ibang balita, naniniwala si PNP Chief Ronald De La Rosa na may kinalaman sa droga ang umano'y pagtatangka sa kanyang buhay ng Maute Group. Kahapon inihayag ni De La Rosa sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng National Police College sa Cavite na pinagtangka ng Maute Group ang kanyang buhay. Nangyari raw ito noong January 25 nang pumunta siya sa Mindanao State University bilang panauhing pandangal. Sa panayam kay De La Rosa sa Camp Crame kanina, sinabi niyang posibleng naapektuhan ng kanilang operasyon kontra droga ang Maute Group dahil kumikita raw sa droga ang naturang grupo. Nitong Biyernes, nahuli ang umano'y membro ng Maute Group na si Ayemen Alonto. Umamin umano si Alonto na plano nilang paslangin si De La Rosa sa pamamagitan ng pamamaril o di kay pagpapasabog sa isang lugar. Pero hindi raw ito nagtagumpay dahil sa tindi ng seguridad. So may plano ring roadside bomb para sa dadaanan ng convoy? May ganun din ba? Base doon sa assessment na yon ng naka-recover ng mga bomba doon sa loob ng campus. Na meron din? Di ba, may the following day, may na-recover sila na IED doon sa loob mismo ng Emisio campus. Now that you're going back to the war on drugs, has this something to do with that assassination attempt? More or less, speculations na ito sa akin. Speculations. Pero more or less, ganun may yung, kinalaman. May kinalaman. Bakit anong personal na galit na sa akin? Diba? Hindi ko makita kung anong personal na galit na sa akin. Except for my job. Samantala, kinadismaya ni Senator Laila de Lima ang posibleng pagbuhay sa oplantokhang ng PNP. Anya, height of arrogance daw para sa ating gobyerno o ipagpapatuloy nito ang anyay madugong gera kontra droga nang hindi naayos ang mga depekto ng kampanya at hindi tinatanggal ang mga tiwaling pulis o pinagbabayad para sa kanilang mga krimen. Kasalukuyan nakakulong si de Lima sa PNP Custodial Center para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Susunod. General Carmen get the level is my company General said na pinapastak yung batas ngayon na pag-uwi mo nila will remove pa kung military ranks. And sabi ni Presidente, PNP has been in existence for the last years of time. Wait is 5 years. And guess we are below for 22 years constantly engaging with PNP until now, hindi pa rin niya mag-implies sa kahit po ng PNP. Nagulungan pa siya kung sino inspector, sino superintendent, sino chief, sino senior. So how much more ito ginagawa yung sibilan na magulang na. So pabalik natin sa military natin. So kung kayo magiging police careful, police lumihan careful, police dito, natin yung mga PCO, pabalik sa patrol plan, PFC, police control, police
Dr. Rudy Agulino, Vice President of Academics, Dr. General Rancho Delfin, Director of PNP, dumating ko ang dumating ko ang Police Superintendent Maria Adriana Sunabe, Director of NPCI, my so-called leader when I was baby of Sinabali province. Then Superintendent Kevin Aranas, Director of NJPTI. Then Police Superintendent Rodel Pastor, Deputy Director of NPC. Police Superintendent David Joy Duarte, Commandant NPC. At si Dave Duarte. Another issue at graduate ng A. At kasama ko na ano sa alaro yung sa Bisaya yung pinagdala sa Bisaya sa alaro yung kasama ko doon sa loob i-pwede sa mga sabato. Natin kami ay magkatrabaho kami, pinaglalapit kami ng mga sakot report. Kasama ko ito, bago ito eh. Pati yung babae na malaki, yung babae na hiker, ayaw na mag-sit-up kung hindi yung samahan. So, iisa doon siya, sa doon siya sa mga na iba talaga meron naman kami ng mga souls na sakot report na self, kayo na lang kami pag-asa na magbilang ng justisya, kaya ayusin yung pag-imbestiga at pag-ipagpulong yan. Kaya pag-ipagpulong kami, bigla na nakikita sa labit, ako talaga, i-roll yung braso ko eh. Nag-iibisig ako. Mas grabe yung babae talaga, nagpulong, hila yung dalawang kumuha na nagkatabi, nakatatlo. Nakahiga yung babae na kasama. Hinila yung isang kumuha, nagkatabi yung babae. Wala. Tulog kami na natin. Sabi ng mga kasama kayo, ayusin yung trabaho. Si Gabriel Diana Moran, si Lisa Murray, Gabriel Ako Bisan, Pili o Cavite, Gabriel Dino Perfedo, Pili Laguna, Dr. Valerie Baisan, Chief Faculty Development Division, faculty members, Engineer Nobel Cortez, President and CEO of the Eagle Vision Internet and People Network, Ms. Noelet Nero, CEO and owner of Southwoods Cable Network and NP Interactions, Director Mark Nero, Everyone's Cable Network, sa ating mga student officers ng PSOC, PS OAC, PS OBC, yung mga kaibigan sa media, at lahat, ladies and gentlemen, good morning. First, let me thank General Leon for this opportunity to join you this morning in celebration of the 23rd founding anniversary of the National Police Science. I am indeed honored. I also extend to the NBC the warm greetings of the men and women of the Philippine National Police, who at certain points in their career were students of this science. Needless to say, the
NAPC is a significant partner of the PNP in the continuing development of its human resources. I also join you in congratulating the past directors, professors and staff of these colleges who were given you recognition and awards. The NPC has evolved into the premier training institution that it is today because of your tireless efforts, your innovative contribution, and expertise in the field of training and education. Alam natin, this is why, sabi nga na kapalitan mo si Israel Milyon sa PPC President, talagang kami isa-engine, kaya suspectan na hindi siya makapalitan. Sayang yung nagsimulan. Sayang yung gagawin pa ni Israel Milyon. Kita yung building nito, gawa nito, savings of funds. Ibang presidente naman ang binusan tayo. Hindi tayo naman so, napakasaya na sila presidente. Kaya habang nandito siya, araw nito wala siya inisip, puro kabutihan na lang ang inisip. As the NPC marks its 23rd year, it adds to its rich history and the colorful page of achievements and triumphs as it continues to create futures towards public safety excellence through developing value-oriented and ethical radiance. More than the tools of whom should communicate and investigate that our police personnel are equipped with to perform their duties. We have always placed education and training among the more important tools, if not the most important, in the service. This is why, in the course of their career, police personnel continually go training to sharpen their skills, enhance their knowledge and expertise in various fields, and of course, to qualify for promotion and higher assignments. Over the years, the NPC has been a close partner of the PNP in this neighborhood. In those years, we have seen police officers and non-officers rise in the PNP organization and make their respective marks in the service. Needless to say, their dedication to their duties, their experiences, and their assignments enhance the continuing education and training that they receive through the years, all serve to bring them to higher levels of their career. Today, I take this opportunity to thank the NPC for being a significant part of the continuing professional development of uniformed personnel. Even as I assure you that the PNP is one with the objective to create futures towards public safety excellence. I must say that this objective finds no meaning at this time, with the PNP has shifted its efforts from its underground operations to internal policing. Following the sanitization of the involvement of some police personnel in illegal drugs and crime, it is certain that such involvement left a dark cloud over the anti-drug war, which the PNP vowed to win at all costs. But I know that the PNP will get past this dark period because there are still more good men and women than scalawags in the service. Pabawal rin tayo and in the near future, babalik na rin natin yung mga drugs. Kaya kayo, mas-spread pa yung kalimutan natin. Lessons learned natin sa ating
classmates have brought to the fore wisdoms of leadership, training and education, wisdoms of supervision and responsibility, even wisdoms of moral and spiritual values or the lack of it, and wisdoms on who are to blame or answerable for the sorry situation the PNP has found itself in. The President's orders to cleanse the police service is direct and urgent, and the task is indeed deeply challenging and overwhelming. But as Chief PNP, I believe that what matters at this time is to address the problem squarely. Huwag na tayo magpapuli-puli, huwag na tayo gumawa ng alibans. Andyan talaga yung problema. Aminin natin na there is a breakdown of discipline sa ating natin. Kaya harapin natin yung problema, confront it squarely and directly. Andyan yung problema, harapin natin ito. I believe that what matters at this time is to address the problem squarely, to waste no time in doing so, and to place the best interests of the community always at the center of it all. The cleansing has begun, and as you know by now, we have started dismissing police personnel found guilty of drug use, even as court cases of policemen involved in other crimes are now being reviewed for final resolution. Kaya yung mga police na mabibigyan ng kaso, somewhere, somehow, kabalik na yung say, kayo pinag-review ng kaso. Dahil yung mga tao na yan, kapabalik pa, di ba? Usually, ang nagkakaroon kumawag natin, kung gustuhan din eh, kung nagmano mo na dinismiss mo sa service. Nakakalitan lang natin kung sa ito, hindi mo mo kaya natin. Internal medicine kaya natin. Otherwise, we'll be doing nowhere. Hindi natin sinusulit natin internal medicine. Kaya, pinaka-basic na sa internal medicine natin. Ang bago na yung lahat, huwag kayo magpasigaw sa pera. Karamihan sa atin, napunta sa ito kailan dahil sa pera. Ang paglalagay sa kailangan additional pera at na-expense sa kanilang servisyo. Yung pera na hindi namin nadadala sa akin ang tanging makailan. Pero yung reputasyon bilang isang magaling, sipag, maasahan, na pulis ay maiwan natin ito sa mga ibabaw. Pag-usapan niya kahit na wala na tayo, pag-usapan natin mga ako, ang ating mga kaibigan, na pumiliya sa ito. Pero mamatay ka, isang isang pulis, pag-usapan natin, pag-usapan natin, hindi kayo, pulis ang malapit tayo, papayaan tayo, hindi ko trabaho. Malayo ginawa, magaling ka na pagkulinta, hindi sa mga kaibigan. Pera-pera nito. Kaya iwas natin. Hindi ko rin ang paglasan sa akin. Kasi sunod na niya tayo, paglasan. Nawa ko, hindi ko rin ito sunod ito. O hindi ba lang, dahil basis pinawag ng ito. Involved in other events are not being reviewed for final resolution. I have promised a compliment and members of the PNP that I will be resolute and unforgiving in carrying out my duties.
stay in the police service. I thus enjoin our partners here in the NPC to extend to the PNP the same support and cooperation that you have extended to us. This time, in our renewed focus of bringing the policemen of mistakes and scalaways, let us join us in saving the PNP of further damage and continuing to create futures towards public safety excellence. As we do so, we can perhaps revisit what we have done and failed to do where the training and education of our personnel are concerned. Let us together work towards developing enforcers and public servants who possess the highest degree of integrity and professionalism and who command the highest respect from members of the community. And to our student officers who are here now, I urge you to prove yourselves worthy of the opportunities being given you to further advance your career in the police service. Discipline remains a major concern within the ranks, and I want to see this in each of you, not only in the course of your training, but more importantly in the course of your performance of your daily duties as law enforcers and public servants. Make the most of your training here and become better and capable officers ready to take higher responsibilities and face greater challenges in the service. Yung ating intergraph principle ay hindi pa ito lang ang bigyan na ng responsibility. Yung ating intergraph principle kayo as officers, you will become wonders. So, wonders of the police, wonders of police know what these men are doing. Wonders of police be contact their situation with this. Kaya, walang aliman na nakakalimutan. Ako rin ay nasangkot sa tubo. We will not accept inspirations sa siyempre ko yung monitor na palagi dahil malaki na hindi na lang as commanders hindi kayo aking responsibilidad. As commanders, you should exercise your direct operational and administrative control over your men. At saka yung disiplina, ang disiplina yung tao kayo. Otherwise, wala na talaga kayo. As body virtue of more responsibility. A few weeks ago, I spoke of the need of some soul searching, which I started to do following the disturbing issues confronting the police service. I realized that I wanted to find out what I had done well and what I failed to do in leading the police force, especially in addressing the issue of disputes and scalawags in the service. It dawned on me then that perhaps this is also the time for every member of the PNP to do this in order to recognize where we did well and where we failed, so that we can better move forward. And I want to tell you that more than anything else, this is the time to turn to God and seek His light and guidance. Let me just reiterate what I presently said to our men and women in the PNP. Minsan kapag masyado tayo busy, masyado maraming problema, nakakalimutan natin ang ating relationship with God. We know that He is our living one, wala na naman. Siya lang talaga ang pupuntahan natin sa lahat ng ating problema. So, if we don't go into soul searching, cleanse ourselves and ask God's help, we will be doing great service for
intensify. Perhaps we must include in our training programs more modules on spirituality, moral values, and the like in our bid to strengthen the moral fiber and spiritual values of our personnel. For now, we continue with the work ahead. And I have come with assurance that while anti-illegal drugs operations are no longer within our current plan, our efforts of curb crime and lawlessness remains our primary mandate, which we will continue to perform at all costs. We remain the servants and protectors of the people. To the IPC, thank you for marching with the PNP towards our vision of more peaceful and orderly nation. Kaya, bakit i-emphasize? Kaya everybody ever missing ang travel. March civilian. Hindi na pumarsa. Hindi na kapag-iisip, hindi na kapag-alay, hindi na pabalik ko sa convention. Kailangan natin i-march civilian. Kahit kayo mga kusing historisa, sabihin nyo, pag-iusip kayo, kayo nyo pumarsa. You should form, you should march towards your activities. Dahil yung analogy, yung marching ng yung actual police service sa field. Nandiyan yung analogy niya. Yung training, yung march drill, lahat kayo nag-iusip, lahat kayo na-align, that's discipline. Natingin nyo sa unit ninyo, pag ikaw lang, lahat ng samahan mo sa istasyon ay naka-align towards sa paggawa ng kabutihan. Ikaw lang ang nag-iisip ng kasinigatuan, nagalupuan. Pili ikaw lang ang hindi align. Pili ikaw lang ang hindi nagkapag-reset. So, pag-ukusisya ko ngayon, piliin ka, hindi ako nakalaya sa iyong kasamaan. Hindi ako nagkapag-reset. So, may kasi-reset. So, that time, pag-ukusya ko sa sarili ko, kabili po tayo marching, ay always po tayo sa analogy ng marching sa actual police service. From the men and women that we happy anniversary. Mabuhay men.